Basta. So, una Saturday unboxing tayo. Pero, humaba na kasi ulit buhok ko. So, hindi ko alam, ayoko na magpagupit ulit. Or, ayoko na muna magpagupit. May lakad tayo sa... Basta may lakad tayo. Doon tayo magpapagupit sa pupuntahan natin. So, nakalagay na nga sa title. Unbox natin itong... may isang... meron isang nagre-request... kabilaan pala. Akala ko nandiyan yung ano. Meron isang nagre-request. Nakalimutan yung pangalan niya. Pero lalagay ko sa... Or basta malamang magko-comment siya. Parang lahat ng video ko parang kino-commentan niya na tong keyboard na to. So, nasa listahan ko na naman to matagal na. Actually, inaantay ko lang yung voucher. So, dumating yung voucher. Eto na nga. Kaya natin bibilin. Una, hindi na siya medyo... Pangalawa na pala to, hindi na una. Kasi meron una ito. Yun nga, hindi na siya masyado budget friendly. Kasi una... ba't pa una tayo ng una? Kasi lumagpas na tayo sa mga 2,000, 3,000 range. Pa 4,000 na siya. Pero check natin. Oops. Kung worth... Yes, Mama Pegs. Kung worth it ba yung gantong... Oops. Okay. Kasama natin sa ano? Sa pagbubukas nito. Kasi nga, ay nakalagay naman, no fragile. Handle with care. Do not drop. Do not stack. So, ayan, nakita mo naman. Handle with care yan. Oops. Okay, so aluminum keyboard for the price of well, 4,000 talaga siya originally. Pero dahil nga nakapag-antay tayo ng voucher, meron tayong nakuha discount na magkano yun? Okay, ito. 1,000 din. Yun. So, well, hindi siya 4,000 to be exact. So, 3,879. Pero nakuha natin ng 2,871. So, kung hindi natin inantay yung voucher at medyo may damage man. Ayan ayan may damage. So, yan, may damage. Yun nga, kung hindi tayo nagtay ng voucher, una, sayang yung 1,000. Sayang 1,000. Sayang din, pambili ng keycaps, pambili ng switch. So, okay. So, eto na nga. Maganda yung box. Actually, nakita nyo naka-plastic pa. Pero, tulad ng mga nakaraang boxes na nakuha natin at mga items, kita nyo, medyo durog-durog itong gilid. Pwede na. Pero, okay. So, nandito sa... okay. So, meron sa likod na siyang product specifications, third mock examination metal machinery R83 wired Bluetooth 2.4 81 plus 1 key. Okay, so which is ito yung okay, so insert to, pero kadalasan delete, 'di ba? So itong part na to insert. Okay, adjusting volumes, then 50,000 ABS, sound absorbing sponge. Wow, what a gasket filling material. RGB 18 plus 4, 3,000 lithium battery. Okay. Wait. Windows, Mac automatic recognition. So testingin natin 'yon kung legit. Ipa-plug natin, isasaksak natin. So check natin kung totoo. Pero kung totoo, maganda siya kasi hindi mo na kailangan yung mag-toggle or yung may pinipindot ka pa. Pero okay. Selling point sa akin yun since yan yung PC natin na or yung setup natin, isang station dito, setup natin MacBook. Si mga peg. MacBook tsaka Windows. Well, nakahiwalay yung isa ko pang laptop. So, okay. Okay. Yun nga. So, ganito yung mga boxes na to. Dark Alien R83. Wired mechanical 2.4. Ito, tingnan nyo, kahit yung inside na box, kahit yung box, medyo turog Pero sige. Okay, ang importante naman syempre is yung loob. Ito na nga, ang ganda Ganda ng packaging niya. Yun lang. So wala, hindi, meron. Premium yung feels niya for the price of 3,800, pero sabihin na natin 3,000 kasi
lumalabas 3,000 ko siya nakuha. For the price of 3,000, premium feels siya. Kita nyo, ang ganda ng packaging. Meron pang ganito, naka-black. Although, durug-durug nga siya dumating, pero okay. Okay, so meron tayong keycaps and switch puller. But white. Okay, so white na. Medyo pangit. Ito medyo pangit. Medyo low quality to. USB-A, USB-C. Nothing special. Balik na natin yan. And, yun lang. Hindi, meron pang switch. Extra switch. Oops. Open natin. Ano to? Wait lang, di ko masyado mabasa. Dark Alien. Dark Alien din yung switch niya. Uy, yun lang. Ang suwabe. Ang ganda, promise. Ang lambot. Okay. So, meron tayong extra dalawa just in case na mahugot natin at masira yung pins or yung housing. Meron tayong extra. Okay, balik na natin to. Hindi na natin to masyado gagamitin. Lalo na to. Oops. Pangit to. Ang ganda na nung ano eh. Ang ganda nung doon medyo talo pero okay. Punta na tayo sa main event which is yung keyboard. Oops. Whoa! At takip lang pala yun. Okay, so yung cover niya na black na may nakaganyan, meron pa siyang information sa likod which is yung single press, print screen, scroll lock. Okay, FN escape which is in default na factory settings. Okay. Bluetooth 1. Okay, 3.0 and 5.0 Bluetooth. Same, typical na setup ng ang ganda. Ang ganda. Okay. So, dun sa nagkukulit sa akin, sulit naman yung pagko-comment mo. Pero kasi ang ganda niya, promise. Oops. Ang maganda siya kaso ayaw niya magpasara. Tatabi natin to. Kasi, yan. Feeling ko ito ni papalit sa Faker na gamit ko ngayon. Yung isa kong station doon na gamit natin is Faker na IK. Tama, Faker IK75 Pro. Oops. Okay, dyan ka muna. Check nyo, ang ganda. Oh, thumbnail na rin natin. Solid, no? Ito lang, medyo may shine at oo, hindi ko wait. Yung pagte-testing pala. Uy, may ano ako may salubsob. Sorry, commercial. Okay. Ito. Hindi ayan. Ito. Ayan o. Meron onte. Siguro papalagpasin ko na. May mga dumi-dumi. Okay, so yung nakuha natin sa Jisoo Life. Hindi binigay, nakuha ko dun, bumili tayo ng Jisoo Life na fan. So, yan. Okay. Crunchy naman tunog. Solid to. Aluminum. Check no. Ang swabe, ang ganda mag-type. Swabe, no? Hindi ko papalagpasin to. Maganda. Hindi siya maganda. Well, nagbumagay sa design pero hindi ko trip yung gantong buttons. Although, sige sabihin na natin kasi medyo siniksik niya, no? So, hindi ko masyado trip yung ganito. Pero, yan. Eki sa akin yan. Pero, other than that, ang ganda ng combination nito. Dirty white. Tapos, yung parang off na white and then black. Ganda. Okay, so, taas tayo. Nice. Ito yung maganda. Nandito na yung USB. So, yung dongle.
O, yung toggle ng Bluetooth, tsaka ng 2.4, which is yung dongle, nandito na rin. If magwa-wired ka, nandito na rin. Solid nito, men. Okay, so gilid wala, ilalim wala rin. And yung sa likod, malamang, uy, wala rin specifications. Pero ang ganda nung logo nila. Ito ba logo ng Dark Alien? Oo, ito nga yung logo ng Dark Alien. At kung may naririnig kayo na grrrr, merong kasing nireregla yung inaalaga natin. 50. Tahimik siya ng mga 30 seconds, so maririnig nyo ulit. Anyway, so going back dito, ito lang, wala siyang stand. Although kasi given na naman, dahil medyo mabigat, aluminum, mabigat, promise, ayan, mabigat. Well, in a way, kung compare natin sa mga plastic na build na keyboards, mabigat na to. So, pero going back, since wala siyang stand, parang pinalitan niya ng medyo mas may bump na anong tawag ba sa ganito? Di ko alam tawag pero yan, yung parang hindi rin nag-i-skid. Ang ganda, maganda yung pagkakagawa nila, pagkakadesign. Solid tong keyboard na to. So, open natin yung itsurang sinasabi niya kanina. Okay. Medyo mahirap tanggalin ng onte pero all goods. Okay. So south facing pala to. Pero okay lang. Ano yun? May dumi. Ay, hindi pa siya dumi. Ito, check nyo. Ayun butas. Foam siya pero nabutas na eh. Ayan. So 5 pins, south facing. Again, lagi ko sinasabi, wala na. Siguro depende na lang 'yon sa setup more sa ginagamit mong computer. Pero so far sa akin, wala naman akong naging issue na whether naka north or south facing yun na switch mo. Even sa mga boards, ewan ko, magsasabi na lang ako kasi ang dami nating keyboard sa likod. So, na-testing naman natin lahat yun. And again, wala naman akong naging issue na doon. Usually, pag nag-kinoconnect natin, mag-set up muna ako na Bluetooth kasi yung pinakamabilis na way, hindi na natin kailangan mag-connect. And then, eventually, pag yun yung ginagamit ko, saka ako nagda-dangle. So, for connectivity, Bluetooth muna tayo yung tinetesting natin. Anyway, going back dito. So, meron na nga siyang foam and 5 pins. Solid. So, typing test tayo. May ginagawa pa kasi ako ngayon. So, siguro i-comment ko na lang dun ipipin ko na lang sa comment section if working yung automatic switch ng tawag dito, ng Mac and the Windows. Pero, highly possible na gagana siya kasi kung napapansin nyo, wala naman siyang toggle. Kung meron man, kung hindi man gumana yun, FNANS or ANS yung pag-switch. Pero malamang gagana. Pero typing test na tayo para hindi tayo nagtatagal. And focus muna natin, do not disturb para walang nagme-message ng kung ano-ano. Okay, typing test. Okay, oops, pagedli. Oops. Yan. Pero ang ganda, promise, for the price, parang ang hirap nitong talunin. Para sa akin for now okay siya lahat sa akin, puwera na lang dito. Pero still okay pa rin, hindi ko lang masyado trip yung gantong buttons. Pero anyway. Okay. So wired yun gitna and then Bluetooth and then 2.4. So okay. Nakikita nyo naman yan, di ba? Okay. Bakit hindi gumagana? Hindi ba ito yung kable ko? Ito yung kable ko. Hindi niya kayang power. Uy. Pero dapat
Oh, wired Bluetooth and 2.4. For some reason, hindi gumagana, which is ito yung kadalasan nating ginagamit. Same as yung kable. Ito ba yun? Hindi eh. Ibang kable ito eh. Kable ito nung ano ko eh. Sa monitor eh. Hindi, sige. Pero testing na rin natin. Pero I doubt. Malamang di kaya ng power. Di rin kasi umiilaw. Okay. Okay. So, hindi for the record, hindi siya gumagana sa wired connection for some reason. I don't know bakit. Pero, dadanggal na lang tayo. Pero kasi ito yung ginagamit nating kable sa lahat ng na-testing natin. And, again, kita nyo naman, hindi siya gumana for phones. Pero, okay. So, switch natin. Dadanggal na lang tayo dito. Okay. Dangle, 2.4. Okay. Okay. So, nakita nyo, gumana naman agad. Nag-click. And, wala siyang delay. Ayan, no? Okay. And, restart na natin. Okay. So, wait. Ito yung sinasabi ko. Kung napansin nyo, kasi, nasasanay ako. Nasanay na ako ng pag medyo mahaba. Pasensya na ako medyo mahaba. Pero, na-explain ko na lang yung mga experience natin. So, kadalasan, pag sa Windows, normally, ito na kaagad ako, Control R para mag-refresh. Kung napansin nyo, nag-Alt and R agad ako. Kasi sa Mac is yun yung parang Alt and R yung refresh nila. Ayan, no? So, gumana agad. So, ayun na nga, nagko-confirm na nade-detect nung keyboard. Pero ang galing, no? Ang galing, nade-detect nung keyboard if Mac siya or if Mac OS, iOS or malamang iPad ganun din or versus ano siya, or Windows or Android. Going back, so, yan. Ganda. Medyo nabitan ako hindi ko kasi alam yung part na papahintuin. Pero for the most part na malamang narinig nyo naman yung tak. Nandun ako sa point na titigil ba ako mag-type or sisitayin ko sila na naglalaro. So yan, pero promise ang ganda ng solid nitong keyboard na to. Siguro magtatagal muna sa akin to. Pero hindi highly recommended for if nasa bahay ka lang naman at di mo naman kailangan magbitbit ng keyboard at nasa ganitong layout yung hinahanap mo, no questions asked. Sabihin mo na isama mo na yung Aula, sabihin mo na yung ibang models. Parang so far as of 2024, parang ito yung pinaka-solid ng keyboard para sa akin sa ganitong layout. Okay, so masyado na siya nating nabibigyan ng hype. Hindi, pero kasi maganda talaga, promise. Kung pangit naman, nakita nyo naman mga ibang video natin, sinasabi ko pangit talaga. Dito na natin tatapusin, medyo maingay na itong mga to, makulit na. So, off na natin to. Papatahimikin muna. Hindi ganun. Papatahimikin muna natin sila, pero again, Dark Alien Art83, salamat sa nag-recommend. Sobrang solid. At dahil niya, nirecommend niya, re-recommend ko din sa inyo. Bye na guys. Babu.